Guys, for today's video, so meron ka ng credit card. And iniisip mo, paano ko ba magagawang cash ang aking credit card limit? Meron bang paraan? Yan ang pag-usapan natin ngayon. So samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small businesses, and other good financial practice na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, in terms of converting your credit card limit balance na maging cash is maraming way. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, merong madali that would cost you additional expense kasi may processing fee. Merong medyo matagal-tagal. And meron naman ding ino-offer directly coming from the bank. So let's start. Ano ba ang option nyo para ma-convert yung credit card limit nyo into cash? So unang-una, what you can do is use the cash-in feature ni Maya. So si Maya, meron siyang cash-in coming from credit card. So paano ba yon? So just open Maya, log in, and then click cash in. Ayan. So makikita nyo dito sa Maya, nandyan yung Maya Savings, Maya Center, bank account, debit, or credit card. So click nyo yung debit or credit card, and then you can click use new card. Then i-enter nyo yung card number, validity ng card nyo, and year, and CVV, yung 3-digit number sa likod ng card. And then mamimili ka dyan sa taas kung magkano yung ika-cash in mo sa inyong Maya electronic wallet. Okay, natry ko na to and instantly nga makukuha mo yung pera mo. Ang problem lang dito is 200 pesos ang processing fee niya. Well, kung titingnan mo naman yan, I guess mura-mura na rin yan. Kaso limited nga lang sa 10,000 pesos. So, every time na kakailanganin mo, let's say 50,000 ang kailangan mong i-convert, so that's 1,000 pesos processing fee na kagad para sa 50,000 na convert to cash or cash in. And then, syempre, from Maya, ita-transfer mo pa yan sa ATM mo, tsaka mo siya mawi-withdraw. Number 2, the cash advance option ng mga credit card. Ito naman is directly from ATM ka magwi-withdraw. If I'm not mistaken, nasa 500 pesos ang withdrawal fee noon. So, I guess, kung maliit na amount yan is hindi worth it using cash advance. And ito pa, hindi lahat ng credit card is nagbibigay ng credit card PIN. So, if you need to cash advance and then wala kang PIN, hindi ka makapag-cash advance. But, what you need to do is to request yung PIN na kagad as early as matanggap mo yung credit card mo. So, kunyari, may bago kang credit card, natanggap mo, tawag ka sa bank mo, and then mag-request ka na ng cash advance PIN. Then, ipapadala yun sa'yo separately. Okay. Number 3, option natin is by using PayPal. So, sa PayPal, medyo naman to, talagang band-aid lang. Kailangan mo ng dalawang PayPal account dyan. So, yung PayPal account mo and yung PayPal account na pagpapadala mo ng pera para may cash out. Medyo madaming proseso and I don't recommend it kasi meron din siyang around 1% charge sa perang ilalabas mo. So, ganito mangyayari dyan. So, dalawang PayPal, yung isa sa'yo and then isa sa pagka-cash outan mo. So, mangyayari dyan, itong pagka-cash-outan mo is magre-request ng pera dito sa account mo. And then, ikaw na natanggap mo yung request, pwede kang magbayad using credit card. So, yung ni-request na amount is mababayaran using credit card pero with additional 1% fee or service charge. So, basically, once nasa PayPal na nung isa, pwede niya nang i-transfer sa GCash niya ng walang additional charge and then pwede niya nang ma-withdraw. Pero hindi ko recommended yung way na yan kasi mas madali yung cash in sa Maya. So mag-cash in na lang kayo sa Maya. Paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos GCash giveaway? So napaka-simple lang naman. Unang-una, kailangan na-subscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na to. And pangatlo, i-share nyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Mamimili tayo ng winner na 50 pesos every video na ilalabas natin. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang ating pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. So, last but not the least is the credit to cash facilities ng mga credit card. Kung hindi ka aware, merong credit to cash facility sa mga credit card. Ano ibig sabihin nun? Kino-convert ng banks yung credit card limit mo into cash and it is payable in installment.
hindi agad magjuju yan kasi installment siya. Syempre, with additional interest. Pero masasabi ko sa inyo guys is, mas okay to kasi in installment na and mas mababa ang interest na ipapatong sa inyo versus kung i-straight nyo siya tapos babayaran nyo lang in partial, mas okay na i-credit to cash nyo na lang. So, sana nakatulong ang information na to sa inyo kung nagbabala kayong i-convert ang credit nyo na maging cash. And kung may question kayo, sulat nyo lang sa baba or kung may gusto kayong i-share na makakatulong sa community natin, sulat nyo lang sa baba para ma-discuss natin. So, thank you for watching guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa labing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!